So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay at nandito ulit tayo upang sumagot sa napakarami niyong katanungan. Okay? At napapansin ko, mas lalong dumadami and nakakatuwa kasi nagtatanong kayo and nagtitiwala rin po kayo. Okay? So kahapon, minabuti natin nagawa ng part 2 yung mga katanungan na hindi ko pa nasagot kasi masyadong hahaba. So, ang ginawa ko, upload ako nung gabi, upload din ako nung umaga. Kaya mga kamamay, kung sa tingin nyo, hindi ko po nasagot ang inyong katanungan sa isa nating video, so possible maglalagay ako o gagawa ako ng follow-up na video para sa second batch ng mga katanungan po ninyo. Para sa ganon, lahat po tayo masaya, lahat po tayo happy, at lahat po ng katanungan ninyo nasasagot natin. Ganyan po tayo ka-focus at ka-dedicated pagdating sa inyong mga katanungan. Kaya mga kamanok, isa lang palagi ang aking hinihiling. If ever na nakakatulong yung aking mga advice, mga recommendations, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre, ang mahalaga, yung mag-comment po kayo sa ibaba, sa comment section. Wala po yung bayad. Okay? Kung magko-comment kayo ngayon, possible, bukas, masasagot po natin yan. Okay? So kung nakapag-subscribe na kayo at nakapag-comment, maraming salamat at atin na pong umpisahan ulit ang sagutan sa inyong mga katanungan. So, ang una pong katanungan natin ay galing kay Eljon Sumido. Ayan, so, Kamamay, it's almost 9 hours ago lang. Kamamay, tanong lang po. Sana mapansin mo ang katanungan ko, Idol Mamay. Ito po yung tanong ko. Pwede bang painumin ng Proxygen ang manok kapag naglulugon? Ano po ang magiging resulta nito, Kamamay? At sana mapansin po itong aking katanungan. Okay? So pagdating po sa molting period ng ating mga alagang mga manok, especially yung ating mga magugulang na manok, halimbawa, nag-full molting po sila. Pag sinabing full molting, lahat po ng buntot, bumagsak po. Okay? Ibig sabihin, yun po yung natural na pagmomolt ng balahibo, yun po ay nangyayari once in a year, especially sa mga ganitong klase ng panahon. August, then babalik yan, fully recovered niya siya ng December. Okay, kaya makikita nyo ang daming magagandang mga manok by December, ang gaganda ng mga balahibo. Kasi nga po, nag-molt po sila ng August, then tutubo po sila ng September, October, November, then December, fully recovered na yung kanilang mga balahibo. So, ang tanong, pwede ba tayo magbigay ng Proxygen sa mga manok na naglulugon? Yes po, pwede po. Maganda po ito. Ito po ay makakatulong sa magandang development ng pagsuloy dahil dun sa mga oil na meron po dito. Okay, kay Proxygen. So ito po talaga ay ginawa para sa featherings, sa magandang growth ng featherings. At sa pagkakaalam ko, ito ay merong evening prime rose. Yan po yung magandang sangkap nitong si Proxygen. Yan po ang tumutulong para sa langis na naitutulong nito pagdating sa development ng featherings ng manok. Kaya makikita nyo pag binibigyan nyo po nito, yung pong oil, hindi ako sigurado kung ito ay may fish oil sa loob, pero parang may ganun. Basta may langis siya na sangkap, yun ang tumutulong sa magandang growth development ng mga balahibo ng manok. Kaya makakatulong to. Kasi kapag kataglugon, kagaya nito ngayon, nag-uulan na rin po, so malamig yung panahon, medyo mainit ang Proxygen sa katawan, gawa ng mga oil nga po na yon. So yun po ang magandang nakakatulong, nagdadagdag ng body heat sa loob ng katawan ng manok. Okay, so maliwanag tayo dyan so pwede po kayo magbigay ng Proxygen. So next question po tayo. Ito naman galing kay Maylin Ortiguesa, almost 18 hours ago. Good day po, Idol. Okay, tanong ko lang po. Naglulugon po ang manok ko po. Pwede po bang magpurga ng manok kapag naglulugon? Salamat po, taga-Samar po ako, Idol. Ayan, so Maylin, magandang araw sa iyo at thank you for asking. Okay, kapag po ba naglulugon ng manok natin, pwede po ba tayong magpurga? Okay, ako dito sa aking bakuran, okay, kapag naglulugon po, yung ibig sabihin, nagsisimulang mamatak, huwag niyo munang purgahin, hayaan niyo munang mamatak. Kapag sumusuloy na po yung mga balahibo, saka po kayo magbigay ng pamurga. Para sa ganun, pag nagbigay kayo ng high protein o high pellets o yung mataas na protina sa pagkain kasabay ng pagganda ng balahibo, pasok din po sa katawan ng manok
yung nutrition. Okay, doon po kayo magpurga. Pero kung nakikita nyo, nag-i-start pa lang bumagsak, o kita nyo dry up yung katawan, wag muna. Kasi ang ibibigay nyo dyan, crack corn. Crack corn lang para sa ganon, mainit sa katawan yung crack corn, mabilis po manlaglag yung mga balahibo at mabilis po itong sumuloy. Okay, ngayon, pagka sumusuloy na po yung balahibo, halimbawa ganito na po kahaba yung buntot, saka po kayo magpurga. Para sa ganon yung manok, hindi na ganun ka-stress. Okay, sumusuloy na siya eh. May stress pa rin pero hindi na yung sobrang stress talaga. At the same time, kapag sumusuloy na po ang buntot, ang ating pong goal dito is mapaganda ang suloy ng buntot. Bibigyan po natin ng high in protein pellets, high in protein diet. Kung kaya't sabayan natin ng pagpurga para sa ganon, yung pagkain pumasok sa katawan, walang humarang na kung anumang parasite para makikita nyo, gumaganda yung balahibo, gumaganda rin yung katawan ng manok. Okay, para sabay na po yun. Ulitin ko, kapag nagpurga ka, make sure yung balahibo is nagre-recover na. Ibig sabihin, ganito na yung buntot, tapos yung mga balahibo sa katawan, kita mo, makikintab na. So, yun yung tamang pagbibigay ng pampurga sa ating mga alaga. Okay? And syempre, mag-fasting kayo. So, next question po tayo. Ito naman, galing kay Jarem Backyard Breeder. Idol, tanong ko lang po, meron kasi akong kanawayon na inahin. Tapos, okay, ibinread ko po sa pumpkin sweater. May lumabas kasi na anak nila na malatuba. Or tawagin nila na throwback kanawayon. Wala po kasi akong ganitong kulay. Possible ba talaga na mangyari po ito? Salamat po. Sana ma-explain mo, Idol. Salamat. Okay, kung ito ay iyong babalikan dun sa mismong breeder, kung saan ito nagsimula, kay Richie Obordo. Okay, siya yung talagang founder ng Kanawayon, Hatch. Okay, siya yung talagang authentic RRZ and lines. So makikita mo, meron talaga siyang napapalabas na ganyan ng kulay. So malatuba. So sigurado ako, throwback nga yan. Throwback nga yan. Kasi sa mga kaibigan ko, may mga nagto-throwback din talagang ganyan eh. Hindi natin masabi kung papaano nangyari, pero yung breeder lang ang makakaalam. Pero kung itatanong mo sa akin kung may nagto-throwback ba talagang ganyang malatuba, galing sa mga puti na kanawayon, ang kulay, makintab na kanawayon, yung mga mapuputi. So meron eh. Meron lumalabas talagang ganyan. So yun nga yung throwback. And sigurado ako, yung kanawayon na yan, ang formula niyan, bago yan na napalabas na kanawayon, yan ay galing sa talisayin at sa malatuba. Yun yung pinagsama din, naglabas siya ng kanawayon. Actually, noon ang kanawayon, ang kulay na ganyan is Tagalog or native ang kulay. Pero syempre, nai-evolve. Okay? Ang ginagawa natin, mas pinagaganda. Okay? Mas pinapopogi. So, na-develop yung magagandang itsura. Pero dati ang kulay na yan, native, Tagalog. Hindi maganda, mistiso, mga ganon. Okay, so syempre, dito nga sa ating mundo ng pagmamanok, nasa atin yan. Kahit ano pang kulay niyan, basta yan ay nagtatagumpay, pagdating sa pasyalan, wala tayong maaaring sabihin dyan. Okay, so sa tanong mo na maaari bang mag-throwback ng malatuba or gold, okay, yung ganyang klase ng kulay, lalo na yung sa side ng kanawayon, yes po, pwede po ito. Based to sa aking mga nakita, sa aking mga natanong, at sa mga nagtaka rin ng mga breeders kung bakit ganun ang lumabas. Yes po, pwede po yan. So next question po tayo. Ito naman po, galing kay Giovanni Atupan. Okay. So idol, pagawa naman ako ng video comparison ng Stallion, B-Complex at Horken kung alin ba ang mas maganda. Okay. So unahin po natin tong si Stallion. Okay, si Stallion sa pagkakaalam ko, ito ay B-Complex, liver extract, biotin, at meron tong folic acid. Okay, medyo marami tong sangkap. So sila yung nagtutulungan para makapag-produce ng quality red blood cell sa loob ng katawan ng ating mga manok. Para sa ganon, magkaroon ng mas maraming oxygen sa katawan ng ating mga alaga para siya ay mas maging healthy, lalo na kung tayo is mamamasyal. Alam naman natin, pag tayo ay namamasyal, kailangan natin ng maraming baong oxygen para sa ganon, maganda ang circulation ng hangin, labas-pasok sa ilong at sa bibig at sa buong sistema ng manok. So yun po ang kagandahan dito kay Stallion. Alright? So may liver extract, may biotin,
at meron din siyang mga B vitamins, okay? Hindi mawawala yung mga B vitamins na yan. At syempre yung folic acid. So sa madaling sabi mga kamanok, ito ay mayaman sa mga B vitamins at the same time, liver extract na tumutulong nga sa magandang paggawa o produksyon ng red blood cell. Kung kaya't yung manok mapula ang mukha, maganang kumain, din syempre nagbibuild din po ng pangangatawan. Kasi maganda ang blood circulation eh. Pag maganda ang blood circulation, maganda ang panunaw, maganang kumain, so talagang nagbibuild ng pangangatawan yung isang manok. So yan po yung kakayahan ni stallion. Then ito namang si Horken, siya ay B vitamins, at the same time siya ay may biotin at meron din siyang liver extract. Yun yung pagkakaalam ko dito. Okay? So yung pong tatlong yon nakakatulong sa magandang feathering, sa pagtubo ng balahibo, yung liver extract, meron naman siyang kakayahan para mag-cleanse ng atay ng manok para mas maganda rin po ang filterization ng nutrients. At the same time, may mga B vitamins din po siya na tumutulong sa magandang produksyon ng red blood cell. Halos hindi sila nagkakalayo eh. Okay, pero kung ako tatanungin mo, alin ba ang mas maganda? Dito ako kay stallion. Kasi meron siyang biotin, meron siyang folic acid, marami siyang dala. Okay? Pero kung tutusin, hindi naman sila nagkakalayo. Alright? So mga kamanok, sana kahit paano makatulong ang simpleng advice, ang simpleng pagsagot ko sa inyong mga katanungan, okay, pagdating sa mundo ng pagmamanok. Sana marami pang katanungan, sana marami pang maging interesado, at marami pa rin ang magtiwala sa pagtatanong sa atin. So ilagay nyo lang po yan sa comment section, ako pong bahalang maghanap ng sagot, ako pong bahalang magpaliwanag sa inyo. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo mga kamanok, and God bless.